Dominant Protector. Credit to the author. 5,181-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagkatinginan ang lahat at walang nagsalita ng ilang sandali. Ang hamon sa pagitan ng mga antas ay palaging isang malaking bagay, hindi pa kasama rito ang pagtama ng baril sa ibong nangunguna. Sa sitwasyong ito, kung sino man ang unang hamanin ang hamon sa pagitan ng mga antas ay magiging sentro ng atensyon, ngunit mapapailalim din sa matinding pressure, lalo na ang mataas na antas na disipulo na hinamon niya. Kung hindi, kung talagang matatalo siya sa harap ng lahat, wala na siyang makikitang iba sa hinaharap. Si Terence ay isang foundation pick, at siya na ang pinakamataas na antas sa kompetisyon. Natural lang, hindi niya hahamunin ang isang taong mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Kung tungkol naman kay Amara at sa iba pa, foundation stage pa lang sila kamakailan, at natural lang, hindi nila pangaripong hamunin ang isang taong mas mataas ang antas. Lahat sila ay naghihintay sa bunutan. Lumipas ang kalahating oras ng insenso, at wala pa ring humarap para hamunin ang isang taong mas mataas ang antas. Umubo si Reggie nang walang emosyon at akmang iaanunsyo na ang bunutan nang may magsabi sa wakas, "Tio Zin, bakit hindi mo ako hayaang subukan?" Pagkasabi nito, biglang nagkagulo ang mga tao. Natuon ang kanilang mga mata sa isang binata. May maselang katangian ang lalaking ito at mahinahon. Sa unang tingin, tila malayo siya sa mundo. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, matutuklasan nila na kalmado ang ugali ng taong ito ay malinaw na nagtataglay ng isang hindi may lalarawang maringal na aura. Kahit si Terence ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Napakapambihira ng lalaking ito. Tiyan yung ng sekta ng libong talem, sino ang balak mong hamanin? Tanong ni Reggie. Kahit siya, ang tiyuhin na mamahala sa labanan, ay hindi nang ahas na maging mayabang nang harapin si Tianyong. Kailangang malaman ng isa na ang pagkakakilanlan ng taong ito ay ang batang pinuno ng sekta ng Thousand Blades. Hindi ito kasing simple ng pagiging isang marangal na cultivator ng ikalawang henerasyon. Simula nang mamatay ang dating pinuno ng sekta ng Thousand Blades sa kamay ng isang masamang cultivator, kinuha ni Tianyong ang posisyon bilang pinuno ng sekta sa murang edad. Kahit na nasa tugatog pa lamang siya ng huling yugto ng Foundation Building Realm, natanggap pa rin niya ang lubos na suporta ng buong Thousand Blade Sect. Hindi lang ito dahil sa mayroon siyang bloodline ng dating pinuno ng sect. Ang sinaunang martial world ay isang mundo kung saan iginagalang ang lakas. Kung walang malakas na lakas, ang pagmamana ng bloodline ay biro lamang. Si Tianyong, na nasa tugatog lamang ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation, ay nakakuha ng pagkilala sa Thousand Blade Sect. Natural na hindi siya umaasa sa ganap na lakas, kundi sa kanyang walang kapantay na talento. May mga bali-balita na ang nangungunang tagapagtatatag ng pundasyon sa sinaunang alyansa ay si Jan Feng ng sekta ng Snow Sword, ngunit iyon ay dahil lamang sa siya ay kilalang kilala. Sa kabilang banda, si Tianyong, bilang batang sect master ng sekta ng Thousand Blades, ay nanatiling napakababa ang dating at bihirang makipaglaban sa iba. Tanging ang mga panloob na disipulo ng sekta ng Thousand Blades ang nakakaalam ng ilan o dalawang bagay tungkol sa kanya. Kung talagang may pagkakataon silang dalawa na maglaban, mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo. Sa katunayan, mas maraming tao ang magmamataas kay Yin Tianyo. Siya ang tunay na hari na walang korona. Hehe, magiging interesante ito. Tiyak na hahamunin ni Tianyong si Jan Feng. Ito ang labanan para sa numero 1 tagapagtayo ng pundasyon sa sinaunang alyansa. Hindi napigilan ng mga tao ang mapasigaw ng may pananabik. Si Tianyong ay isang eksperto sa tugatog ng huling yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon. Ang tanging taong maaari niyang hamanin ay isang taong nasa perpektong yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, at ang kanyang kinatawan ay si Jan Feng. Sa pagitan nina Jan Feng at Tianyong, sino ang mas malakas? Ito ay isang bagay na palaging pinagtatalunan sa mga lansangan. Nakakalungkot lang na hindi pa sila nagkikita. Ngunit ngayon, maaari na silang magkaroon ng pampublikong paghaharap. Parang gusto talaga siyang hamanin ng batang ito. Bulong ni Jan Feng sa sarili. Sa totoo lang, kung isa pa siyang perpektong eksperto sa pagtatatag ng foundation, baka medyo matakot talaga siya. Tutal, hindi naman maliit na bagay si Tianyong.
Pero ngayong nasa unang yugto na siya ng Jedan, wala nang dapat ipag-alala. Kahit gaano pa kalakas si Tianyong, paano magagawa ng isang simpleng late-stage foundation establishment cultivator na hamanin ang isang early-stage golden core cultivator? Kalokohan yan. Tio Guruzin, ang taong gusto kong hamanin ay siya. Ngumiti si Tianyong nang mapunta ang kanyang mga mata sa isang tao. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mga tao. Ang taong gusto niyang hamanin ay hindi si Janfeng, kundi si Terence. Gusto mo akong hamanin? Medyo natigilan si Terence. Hindi naman masama. Dapat gumana ito, di ba? Pagkumpirma ni Tianyong, habang ang kanyang natatanging magiliw ng ngiti ay nasa kanyang mukha pa rin. Sige. Tumanggaw si Reggie. Hindi niya alam kung bakit biglang gustong hamanin ni Tianyong si Terence, pero base sa mga patakaran ng kompetisyon, wala namang problema. Hindi rin siya matatanggihan ni Terence. Maaari ko bang itanong kung bakit mo ako pinili? Tanong ni Terence na may pagtataka. Hindi naman kakaiba para sa isang taong tulad ni Tianyong na humarap sa mas mataas na antas ng hamon, ngunit bakit niya pinili si Terence sa halip na ang ibang mga disipulo? Inisip ba niya na si Terence ang pinakamahinang kawing? Patawarin mo ako sa pagiging mapangahas, ngunit sadyang nagtataka lang ako. Sabi ni Tianyong habang bahagyang tumatango. Kuryoso. Interesante. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti habang lumingon kay Reggie. Kung gayon, maaari na ba tayong magsimula ngayon? Sige. Magsisimula lang tayo sa regular na kompetisyon ng pagbunot pagkatapos ng Cross-Realm Challenge. Tumanggaw si Reggie at saka ipinaalala sa kanya sa mahinang boses, Lolo tiyuhin, hindi maliit na bagay itong si Tianyong. Kailangan mong mag-ingat sa pakikitungo sa kanya. Kapag natalo ka sa isang taong mas mataas ang antas kaysa sa iyo, hindi ka lang mawawalan ng puri, mawawalan ka rin ng karapatang lumahok sa paglilitis. Bagamat hindi malinaw na nasabi ang pangungusap na ito ngayon lang, alam ng lahat na ito ang kahulugan ng tanong. Sa trial competition na ito, ang mga disipulo na nasa dehado sa isang tunggalian na may parehong antas ay madidiskwalipika, lalo na kung matatalo sila ng isang taong mas mataas ang antas. Alam ko, walang pakialam na ngumiti si Terence. Mukhang medyo hindi mahuhulaan ang Tianyong na ito, ngunit sayang naman at ang kanyang katawan ay maihahambing sa isang higanting ulo. Gaano man kagaling si Tianyong, isa lamang siyang batang panla sa paningin ni Terence. Walang dapat ipag-alala. Ang hamon sa kabilang panig ng mundo ang naging sentro ng atensyon, at agad na umatras ang lahat sa gilid, iniwan ang entablado para kina Terence at Tianyong. Kung gayon, pasensya na. Ikinuyom ni Tianyong ang kanyang mga kamay nang may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng karamihan, dahan-dahan niyang kinuha ang isang laso na seda mula sa kanyang dibdib. Nalilito ang karamihan. Maaari kayang ang laso na ito ang kanyang sandata. Nababalitang isa raw Diyos itong si Tianyong. Bakit naman siya gagamit ng ganoong kalaking sandata? Hindi maiwasan ng lahat na magtinginan. Tama iyan. Ang ating sinaunang alyansa ay palaging nagbibigay ng malaking diin sa mga armas, habang ang cultivation ng Thousand Blade Sect ay nakabatay sa mga armas. Bilang batang Sect Master ng Thousand Blade Sect, dapat ay nagmana si Tianyong ng isang divine weapon. Paano ito magiging isang girly ribbon na walang espesyal na hitsura? May bulong na nakakunot ang noo. Hindi lang sila ang mga iyon. Maging si Nouking, Janfeng, Reggie, at ang iba pa ay nakatitig sa laso na sumasayaw sa hangin. Lahat sila ay mga eksperto sa Golden Core Stage, ngunit wala ni isa sa kanila ang magmaliit kay Tianyong. Tutal, siya ay isang taong maaaring maging pinuno ng sect ng Thousand Blade Sect. Si Terence naman ay malalim ang iniisip habang tinitingnan ang ribbon. Nakaharap na niya ang mga tao mula sa Thousand Blade Sect dati, at pinag-aralan din niya ang kanilang arts. Alam niya na ang isa sa mga pinakamahalagang bagay upang masukat ang lakas ng isang Thousand Blade Sect Master ay kung gaano karaming armas ang kaya nilang kontrolin ng sabay-sabay. Ang bawat karagdagang armas ay nangangahulugan ng hindi mabilang na iba't ibang uri, at mas mahirap itong bantayan. Siyempre, ang kahirapan ng pagsasanay dito ay tataas din. 5,182. Kung pag-uusapan ang mga disipulo ng Thousand Blade Sect, kahit ang mga disipulo sa Foundation Establishment Stage na may katamtamang kakayahan ay kayang kontrolin ang mahigit 100 armas ng sabay-sabay.
Kung mas mahusay ang kanilang kakayahan, hindi imposible para sa kanila na kontrolin ang 12-dosenang armas ng sabay-sabay. Gayunpaman, napakahirap para sa kanila na umunlad pagkatapos noon. Kapag naabot na nila ang antas ng bagong soul stage, kadalasan ay kaya nilang kontrolin ang 100 armas ng sabay-sabay. Sandali pa lamang pinag-aralan ni Terence ang sining ng practitioner ng Thousand Blade Sect, ngunit alam niya kung saan nakasalalay ang kahirapan. Ang pinakamalaking isa ay ang multitasking. Ang pagkontrol sa bawat sandata ay nangangailangan ng bahagi ng focus ng isang tao, at mahirap para sa mga normal na tao na gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Ang pagkontrol ng 100 armas ng sabay-sabay ay nangangailangan ng 100 bagay ng sabay-sabay. Ito ay isang hindi makataong antas ng kahirapan. Gayunpaman, ang Tianyong sa harap nila ay isang bagay na hindi nila kayang pagtalunan. Hindi siya naglabas ng maraming armas tulad ng ibang mga disipulo ng sekta na may libong talam. Sa halip, naglabas lamang siya ng tila hindi nakakapinsalang laso. Ano ang ibig sabihin nito? Itinatago ba niya ang kanyang lakas? O maaaring ang hindi kapansin-pansing lasong seda na ito ang kanyang tunay na kahanga-hanga? Hindi gumalaw si Terence, at tahimik lamang na nakatayo roon, hinihintay ang susunod na galaw ni Tianyong. Sa kanyang antas, hindi niya maaaring ituring ang isa bilang isang tunay na banta, ngunit hindi rin niya ito minamaliit. Pinagmamasdan niya si Tianyong, at haharapin niya ang anumang pagbabago ng walang anumang pagbabago. Habang pinagmamasdan ni Terence si Tianyong, pinagmamasdan din ni Tianyong ang reaksyon nito. Tulad ng sinabi niya, labis siyang na-curious tungkol kay Terence. Isang makapangyarihang primordial spirit master, ang Grand Uncle Master ng Green Cloud Sect ng North Island. Ang Terence na ito ay isang misteryo sa lahat ng mga disipulo ng Supreme Ancient Immortal Realms. Bagamat walang ginawa si Tianyong sa nakalipas na 10 buwan, naramdaman niya na kailangang alamin ang pinagmulan ni Terence, maging ito man ay sa pangmatagalan o sa maikling panahon. Kung hindi, magkakaroon ng isa pang hindi mapigil ang salik sa pagsubok. Bigla na lang, tumuwid ang laso sa hangin at isang nakakarinig na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ito ay parang palaso patungo kay Terence. Nagbago ang ekspresyon ng lahat nang makita nila ito. Maaari nga itong magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Tila ang lasong seda na ito ay hindi talaga isang ordinaryong bagay. Hindi natinag si Terence sa laso na papalapit sa kanya, at nasalo lamang niya ito nang wala pang kalahating talampakan ang layo nito sa kanya. Tahimik na tumango si Reggie. Mukhang normal lang ang eksenang ito, pero hindi madaling maging kasing kalmado ni Terence. Kahit papaano, walang sino man dito ang makakagawa nito kahit ang isang maagang gininto ang core na tulad niya. Gayunpaman, hindi tumigil ang laso matapos itong mahuli. Sa halip, pumipiglas ito na parang ahas. Gayunpaman, tila nagpupumiglas ito ng walang kabuluhan. Tutal, anong uri ng kapangyarihang pumatay ang mayroon ng isang malambot na laso? Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Terence, at bumitaw siya ng walang pag-aalinlangan. Halos kasabay nito, isang tumpok ng mga karayom ang lumabas mula sa laso. Masyadong biglaan ang eksenang ito. Lahat ng naroon ay napanganga sa gulat. Halos lahat sila ay naloko ng hindi kapansin-pansing disenyo ng laso. Hindi nila inakala na magkakaroon pala ng napakaraming flying needles na nakatago sa laso. Kung sila iyon, malamang ay natusok na sila ng the flying needles at naging ulo ng baboy. Sa galaw na ito pa lang ay napatay na sila. Nakakalungkot na si Tianyong ang nakaharap kay Terence. Gaano man kahusay nakatago ang mga karayom, halos humahalo sa laso, at gaano man kahirap para kahit sa banal na sentido na matukoy ang mga ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Terence ay hindi lamang mayroong banal na sentido na mas matalas kaysa sa mga ordinaryong tao, kundi mayroon din siyang pakiramdam ng panganib na kanyang nalinang simula pa noong siya ay isang assassin. Kung hindi niya ito napansin ng maaga, paano niya ito biglang bibitawan? Napakalakas na teknik ng paggalaw. Nagliwanag ang mga mata ni Tianyong. Ang ikinagulat niya ay hindi ang pagkatunti ni Terence ng maaga, kundi ang nagawang iwasan ni Terence ang flying needle sa napakalapit na distansya ng walang anumang pinsala. Sa katayuan ni Tianyong, ang kanyang mga sparring partner sa Thousand Blade Sect ay nasa Golden Core stage pa lamang. Kahit na nasa Golden Core stage pa lamang sila, ang tanging magagawa nila ay gamitin ang kanilang protective chi para harangan ang kanyang flying needle attack.
Walang sino man ang nakaiwas dito ng lubusan tulad ng ginawa ni Terence. Ang ganitong movement technique ay hindi pa naririnig. Ganito rin sa iyo. Hindi ka rin simple para maging dalubhasa sa maalamat na teknik ng libong lumilipad na talam, sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. 1,000 lumilipad na espada. Nang marinig ito ng lahat, nagulat silang muli. Maingat nilang binilang ang bilang ng mga lumilipad na karayom na lumilipad sa ere sa sandaling ito, at pagkatapos ay napasigaw sila sa gulat, 999 na lumilipad na karayom, kasama ang laso na iyon, parang 1,000 espada na lumilipad ng sabay-sabay. Paano ito naging posible? Hindi ba't ang paglipad ng 1,000 espada ay isang ilusyon lamang? Talaga bang nagawa ito ni Tianyong? Kahit na nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata, pakiramdam pa rin ng lahat ay hindi ito kapanipaniwala. Dapat malaman ng isang tao na ang daang lumilipad na talam ay kahanga-hanga na. Kahit ang mga eksperto ng libong talam na sekta ay kailangang nasa bagong antas ng kaluluwa para magawa ito. Ang daang gawain ng sabay-sabay ay hindi isang bagay na maaaring gawin dahil lang sa gusto. Kung ang isang tao ay walang sapat na kwalipikasyon, ang pagsasanay ng libu-libong taon ay magiging walang kabuluhan. Kung tungkol naman sa libong lumilipad na talam, nangangailangan ito ng libong gawain ng sabay-sabay. Ang kahirapan ay libu-libong beses na mas mahirap kaysa sa daang gawain ng sabay-sabay. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga tao. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap mismo ng kanilang mga mata. Si Tianyong, na nasa tugatog pa lamang ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation, ay nagawang makamit ang maalamat na libong lumilipad na blades. Tao pa rin ba siya? Hindi nakakapagtaka na lahat ng nasa sekta ng 1,000 Blades ay nagkakaisang sumuporta sa kanya bilang pinuno ng sekta. Lumalabas na may isang nakakagulat na henyo na lumitaw. Hindi nakakapagtaka. Sa wakas ay naunawaan ni Reggie. Maraming haka-haka ang buong sinaunang alyansa tungkol kay Tianyong na maging pinuno ng sekta na may libong talam, kabilang ang mga nakatataas sa iba't ibang sinaunang sekta at angkan. Gaano man katalino si Tianyong, labis na katawa-tawa na hayaan si Tianyong, na nasa tugatog pa lamang ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation, na maging pinuno ng sekta. Ngunit ngayong personal niyang nakita ang libong talam na lumilipad sa ere, sa wakas ay naunawaan ni Reggie na ang libong talam na sekta ay hindi pa nababaliw. Sa halip, nakahanap sila ng isang makapangyarihang taga-suporta. Kapag lumaki na si Tianyong, walang sinuman sa buong sinaunang alyansa ang magiging katapat niya. Kapag dumating ang panahong iyon, tiyak na wawasakin ng libong talam na sekta ang bumababang estado nito at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi lang si Reggie, maging si Woking na nasa tabi niya ay naantig. Ang isang Tianyong na may libu-libong espadang lumilipad sa ere ay hindi masukat gamit ang sentido komon. Kahit na nasa tugatog pa lamang siya ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation, kapantay pa rin niya ang mga eksperto sa Golden Core Stage na tulad nila. Sa paglipas ng panahon, marahil kahit sila ay kailangan siyang tingalain. Si Janfeng naman, gulat na gulat ang puso niya at hindi niya maiwasang mamula. 5,183. Noon pa man ay iniisip na niya na siya ang numero 1 foundation stage cultivator, at kaya niyang supulan si Tianyong. Ngayong naisip niya ito, talagang nakakatawa ito. Sa harap ng 1,000 lumilipad na espada, ang kanyang tinaguri ang numero 1 foundation stage cultivator ay walang kwenta. Hindi, kinailangang patayin itong si Tianyong habang baguhan pa lamang siya. Kung hindi, tiyak na magiging malaking banta siya sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, hindi hanggal si Janfeng. Totoo na isa siyang sinaunang eksperto sa Gold Core, na ang kanyang ama ay ang pinuno ng Vice Sect ng Snow Sword Sect, at ang kanyang misteryoso at makapangyarihang Central Sect ang kanyang suporta. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga lumulutang na ulap lamang sa harap ng libu-libong lumilipad na espada ni Tianyong. Ang ganitong banta ay kailangang pigilan agad. Maganda ang mga mata mo, Ginoo. Humanga ako. Bahagyang nagulat si Tianyong. Hindi niya inakalang ganito katalas ang kakayahan ni Terence sa pagmamasid, na mabilang ang bilang ng mga karayom sa isang iglap. Kung hindi dahil sa kanyang paalala, walang ibang naroon ang makakaalam nito ng ganito kabilis. Masyado kang magalang. Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng 1,000 lumilipad na espada ngayon. Ang sinaunang alyansa ay talagang puno ng talento.
Gayunpaman, sayang naman, sabi ni Terence, umiling. Sayang naman. Tumingin si Tianyong sa kanya at sinabi. Lahat ng naroon ay na-curious din. Ito ang maalamat na libong lumilipad na espada. Ano pa ang dapat ikaawa? Siyempre, sayang naman at napakababa ng antas ng iyong cultivation. Sa paglipas ng panahon, maaari kang maging isang master. Pero ngayon, malayo ka pa rin doon, sabi ni Terence sa harap ng lahat. Nagtinginan ng lahat sa kanya, iniisip na marunong talagang umarte ang lalaking ito. Ang hindi nila alam ay nagsasabi ng totoo si Terence. Totoo nga ang libong lumilipad na espada ni Tianyong pero ang sa kanya ay isa lamang kumpol ng mga walang kwentang flying needles. Hindi man lang sila tumitimbang ng 1 libra kapag pinagsama-sama, at kahit na libong lumilipad na espada pa lang iyon pa rin ang pinakamahinang bersyon. Ayos lang na takutin ang iba, pero hindi makatutuhanang takutin si Terence. Bukod pa riyan, sa lakas ni Terence, kahit na ang libong espada ay isang tunay na banal na sandata, isa lamang siyang malakas na kalaban, lalo na ang pinakamahinang bersyon. Paano siya matatakot? Talaga. Kung gayon, hihingi ako ng gabay mo. Maamo pa rin ang mukha ni Tianyong, ngunit siya ang batang Panginoon ng sekta ng libong talam. Isa siyang Panginoon ng libong talam. Hindi nakakapagtaka na pinagmamalaki niya iyon nang sabihin iyon ni Terence sa kanya. Pakiusap. Bahagyang ngumiti si Terence at nagbigay ng senyales ng paanyaya, ngunit sa paningin ng mga tao sa paligid niya, isa itong ganap na pag-arte. Naging seryoso ang ekspresyon ni Tianyong. Sa kaunting paggalaw ng kanyang 10 daliri, ang 999 na flying needles na nakalutang sa hangin ay agad na naging laso. Ang laso ay umikot pabalik-balik, ang dulo nito ay pumipilipit sa hugis ng ulo ng ahas. Sa unang tingin, ito ay eksaktong kamukha ng isang hydralisc na may mahahabang tinak sa buong katawan. Sumayaw sa ere ang hydralisc, umuungol ng umuungol. Hindi mapigilan ng mga tao sa paligid nila ang pagtibok ng kanilang mga puso. Kahit ang isang maagang gininto ang core tulad ni Reggie ay kumaibot ang mga mata. Si Terence lang, sa kabilang banda, ang hindi man lang natataranta. Sa halip, ngumiti siya ng mapaglarong. Matapos umikot ng ilang sandali, biglang sumunggab ang hydralisc kay Terence mula sa likuran. Napakabilis nito, ngunit mas mabilis si Terence at madali niya itong naiwasan. Marshall Granduncle lang yan. Kung iba pa yan, hindi nila maiiwasan ang ataking ito, komento ni Reggie. Hindi niya pinupuri si Terence, pero nagsasabi siya ng totoo. Napakabilis ng biglaang atake ng hydralisc kaya kahit siya ay hindi madaling nakaiwas. Walang iba kundi si Terence sa buong lugar. Kahit gaano kakabiles, kaya mo bang iwasan ang buntot ng dragon? Labis ang kumpiyansa ni Tianyong. Ang buong katawan ng hydralisc ay nababalutan ng flying needles, hindi kayang harapin ng isang normal na tao ang ataking ito ng harapan. Hindi lamang ito takot sa sakit, kundi takot din ito sa lason. Ang tugon ni Terence ay lubos na nasa loob ng kanyang inaasahan. Ang buong haba ng hydralisc ay mahigit 10 metro, at hindi nito nakikitang napapalibutan si Terence. Kahit gaano pa umiwas si Terence, hindi niya maiiwasan ang ataking ito na matagal nang inihanda. Buntot ng banal na dragon. Ngumiti si Terence at nagpakawala ng isang 5-element killing intent. Kung gayon bakit hindi natin tingnan kung kaninong dragon ang mas malakas? Umalangaw-ngaw ang dogdol ng dragon, at ang Hangerim pumatay ng 5 elemento ay agad na sumalubong sa paparating na hydralisc. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, ang hydralisc ay napunit, at ang mga lumilipad na karayom ay nagkalat sa buong lupa. Paano nangyari ito? Hindi maiwasang mamatla ang mukha ni Tianyong. Lubos siyang kumpiyansa sa kanyang pag-atake kahit ang isang maagang gininto ang core ay mahihirapan itong harapin. Hindi niya inakalang magagawa ni Terence na malampasan ito ng ganoon kadali, at sa ganitong malupit na paraan. Higit sa lahat, isang hibla lamang ng purong enerhiya ang ginamit niya. Paano magkakaroon ng ganito kay takot na purong enerhiya sa mundong ito? Talaga bang nasa tuktok pa lamang ng foundation stage ang lalaking ito? Tanging si Terence mismo ang hindi nagulat kahit gaano pa kalakas ang libong lumilipad na espada, wala na itong hihigit pa sa 5 elemento na intensyong pumatay.
Mayroon namang mas magaling pa sa iyo, wala namang kakaiba doon, di ba? Kung yan lang ang meron ka, medyo nakakadismaya, bahagyang ngumiti si Terence. Sa kanyang pananaw, ang Hydralisk na nilikha ni Tianyong ay tunay ngang pambihira. Sa unang tingin, tila akma ito sa prinsipyo ng mga sandata ng sekta na may libong talam na nagpupuno sa isa't isa. Gayunpaman, ang prinsipyong ito ay naaangkop lamang sa mga ordinaryong disipulo. Para sa isang henyo na may pambihirang talento tulad ni Tianyong, ito ay masyadong pangkaraniwan. Kung ang maalamat na libong talam na lumilipad ng magkakasama ay talagang gagamitin sa ganitong paraan, sayang lang ito. Ah, talaga. Kung hindi ako sapat ang kasanayan, magpapakatanga ako. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Tianyong ay kalmado gaya ng dati, nang walang kahit kaunting bahid ng pagkabalisa. Gayunpaman, hindi tumigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay. Matapos maghiwa-hiwalay ang The Flying Needles, hindi sila muling nagtipon sa laso ng seda. Sa halip, nagsama-sama na lamang sila sa kani-kanilang mga pormasayon. Sa unang tingin, para silang isang siksik na kawan ng mga bubuyog. Bagamat tila magulo ang kanilang mga pag-atake, nag-uugnay ang mga ito sa isa't isa, na parang palihim silang naaayon sa ilang malalim na taktika ng militar. Pag-aayos ng mga sundalo, medyo interesante ito. Kinontrol ni Terence ang 5 elemento, pinatay si Chi nang may malaking interes at umikot sa kawan ng mga Flying Needles. Habang lumalaban siya, lalo siyang nagulat. Ang Tianyong na ito ay talagang may talento. Sa usapin ng kapangyarihan, ang Flying Needles ay malayo sa Hydralisk, ngunit ngayong nagkawatak-watek na sila, mas naging mahirap silang harapin. Sa paggalaw dito at doon, ito ang tunay na diwa ng labanan ng isang Sparrow. Medyo interesante lang ba? Bahagya nang umiti si Tianyong. Bago pa siya matapos magsalita, may isang dosenang lumilipad na bubuyog na may iba't ibang laki, ngunit ngayon ay mas lalong nagkalat ang mga ito. Para bang bawat lumilipad na karayom ay lumalaban ng mag-isa, at ang lakas ng bawat atake ay hamina, ngunit kasabay nito, ito ay naging mas madalas, na nagpapahirap sa pagbabantay. Mula sa pananaw ng iba, si Terence ay nakulong sa bilog ng 999 na karayom, palaging inaatake. Kahit hindi pa siya nasugatan, kahit papaano ay nasa posisyon siyang pasibo. 5,184. Bahay na sana si Terence kung nalasan ang mga karayom na iyon. Ngumisi si Janfeng sa eksenang ito. Kahit si Terence o Tianyong pa, pareho silang target na kailangan niyang patayin. Sa kasamaang palad, nasa ilalim siya ng utos ng mga nakatataas, at wala siyang lakas ng loob na hawakan si Terence. Si Tianyong naman ang buhay ng Thousand Blade Sect. Kung hahawakan niya ang lalaking ito, lalabanan siya ng buong Thousand Blade Sect at itataya ang kanilang buhay. Gamit ang kasalukuyang lakas niya, para na rin itong pagpapakamatay. Ang Thousand Blade Sect ay dating isa sa 4 na dakilang sekta. Kahit na hindi na ito bumababa ngayon, isa pa rin itong matuwid na sekta. Bilang pinuno ng sekta ng Thousand Blade Sect, bakit gagamit si Tianyong ng ganito kasamaan at kasuklam-suklam na pamamaraan? Tinignan ni Reggie si Janfeng ng mapanghamak na tingin. Hindi kailanman gagawin ng isang Ginoo ang ganoong bagay, ngunit malinaw na ang isang tulad ni Janfeng ay walang problema sa paggamit nito. Nanghahamak ng umisi si Janfeng. Kung noon pa man, mahalaga pa rin sana sa kanya ang kanyang imahe, ngunit matapos siyang maparalisa ng 2 beses, malaki ang ipinagbago ng kanyang ugali, lalo na ngayong palihim siyang sumali sa Central. Para makamit ang kanyang layunin, gagawin niya ang lahat, tulad ng pagkalason at iba pang tusong paraan. Kahit na talagang nalasan ito, hinding-hindi masasaktan ni Tianyong si Terence, biglang sabi ni Woking. Ano? Nagulat ang lahat, at pagkatapos ng mas malapitang pagtingin, sa wakas ay napagtanto nila na kahit na mahigpit na nakapalibot kay Terence ang 999 na karayom ni Tianyong, at dapat sana'y imposibleng ipagtanggol, hindi naman talaga nasaksak si Terence. Naiwasan niya ang 70% ng mga karayom, at para sa natitirang 10%, naharangan ito ng kanyang protection na Zinchi sa tuwing lumalapit ito kay Terence, hindi makagalaw kahit 1 pulgada pasulong at hindi makapagdulot ng anumang pinsala.
Napakalakas na pananggalang na Zinchi. Natigilan ang lahat. Sa antas ng perpektong foundation stage, ang lakas ng pananggalang na Zinchi layer ay hindi talaga mahina kung gagawin ng isang tao ang lahat, at sapat na ito upang harangan ang mga ordinaryong kamao, palad, at mapurol na armas. Gayunpaman, ang flying needles ni Tianyong ang natural na kaaway ng pananggalang na Zinchi layer. 10% lamang ng Zinchi ang kailangan upang harangan ang mga ordinaryong atake, ngunit 10% ng Zinchi ang kinakailangan upang harangan ang mga atake ng Flying Needles. Si Terence ay isa lamang foundation pick, hindi isang golden core. Paano naging ganito kalakas ang kanyang kalasag? Paano kung malakas ang kanyang protection na chi? Kahit na makatagal si Terence ng ilang sandali, mauubos din siya hanggang sa mamatay sa pagod ni Tianyong sa kalaunan. Sa palagay ko, hindi makakabalik ang isdang inasuna na ito. Tinatawag pa rin niya ang kanyang sarili na Grandmaster ng paaralang Qingyan sa North Island, ngunit sa pagkakataong ito, natalo siya ng isang taong mas mataas sa kanya, at siya ang unang nagtagumpay. Nakakahiya talaga ito, pang-iinis ni Jianfeng. Kumunat ang noo ni Reggie, ngunit hindi siya nagsalita. Sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi maganda ang sitwasyon ni Terence. Hanggat hindi siya makakatakas mula sa 999 na karayom, maaasahan na lamang niya ang kanyang tagapagtanggol na si Zinchi upang labanan si Tianyong. Kung gagamit si Tianyong ng 1 puntos, gagamit siya ng 10 o kahit 100 puntos. Kung magpapatuloy ito, malinaw na kung ano ang magiging resulta. Sa kabilang banda, hindi masyadong inisip ni Woking iyon, pero hindi niya iyon ipinakita sa kanyang mukha. Nakipaglaban na siya kay Terence dati, at kahit ang isang late-stage Golden Core Cultivator na tulad niya ay walang magagawa sa kanya, lalo na si Tianyong, na nasa rurok pa lamang ng late-stage foundation building. Kung tungkol naman kina Amara at sa iba pa, hindi sila nag-aala. Kahit hindi nila ito makita sa kanilang antas, lubos ang kanilang tiwala kay Terence. Walang kwenta ang 1,000 espada. Lumipas ang oras, at si Terence ay nakulong pa rin ng 999 na karayom. Ang sitwasyon ay kasing tensyonado ng dati, at ang labanang ito ng pagkawasak ay gaya ng inaasahan ng lahat. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay hindi pa rin nasaktan si Terence, at ang mas nakakatawa pa ay tila panatag siya, wala sa dulo ng kanyang lubad. Ang batang ito ay talagang may kakayahan. Kumunat ang noo ni Jianfeng. Kung ikukumpara kay Tianyong, na isang potensyal na kaaway, mas gusto niyang ipahiya si Terence. Tutal, mayroong nababad sa dugong galit sa pagitan nila. Agad niyang sinabi, Marshal Uncle Zin, malapit na ang oras para magsunog ng 2 insenso. Hahayaan ba natin silang magpatuloy ng ganito? Walang saysay na gawin iyon. Dapat ay may limitasyon sa oras, hindi ba? Walang limitasyon sa oras. 2 lang ang resulta para sa lahat ng laban sa trial competition. Alinman sa direktang pagpapasya ang mananalo, o may aamin ng pagkatalo. Walang ikatlong posibilidad. Tumingin sa kanya si Reggie at sumimangot. Ordinaryong kompetisyon lang ang sinasabi mo, pero isa itong hamon na pang-iba, ibang antas. Hindi natin ito maaaring patagilan pa, di ba? 2 insenso ang pinag-awayan natin, at kahit sino ay makakaalam kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Marshal Uncle Zin, hindi ka papanig sa mga tao ng sarili mong Blue Cloud Skull, di ba? Sabi ni Jianfeng sa kakaibang tono. Oh. Sino ang mas mataas at sino ang mas mababa? Bakit hindi ko makita? Bakit hindi mo ipaliwanag sa lahat, Jianfeng? Single ni Reggie. Siyempre naman. Sasabihin na sana ni Jianfeng na natalo na si Terence, pero biglang kumislap ang katawan ni Terence at lumitaw sa harap ni Tianyong. Agad na nawala ng malay si Jianfeng, at nagkagulo rin ang iba pang mga tao. Matagal nang nakulong si Terence, at inakala ng lahat na wala na siyang kwenta. Sino ang mag-aakala na lalabas lang siya ng ganoon? Parang laro lang. Pinaglalaruan lang ba ng lalaking ito si Tianyong? Natulala ang lahat, at si Tianyong, na siyang sangkot, ay basang-basa pa ng malamig na pawis.
Ang bilis na ipinakita ni Terence kanina ay nakakatakot na, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis ito ng ilang beses kaysa dati. Hindi maisip ang ganoong kabilas na gulat. Pero kumpara rito, may isa pang bagay na mas ikinagulat ni Tianyong. Ang kanyang 999 na flying needles ay lubos na nakapalibot kay Terence, at walang mga puwang o butas mula simula hanggang katapusan. Paano siya nakatakas ng walang pinsala? Hindi na hinintay pang mag-react si Tianyong, nawalan na ng gana si Terence na makipaglaro sa kanya. Naghagis siya ng isang hindi mapigil ang nagliliyab na apoy na parang libo-libong paa sa harap niya. Tutal, nasubukan na niya ito. Bagamat walang limitasyon ang potensyal ni Tianyong, malayo pa rin siya sa kayang makamit ang anumang bagay sa ngayon. Malayo pa ang lalakbayin niya. Ang libong binti ng apoy ni Terence ay napakabilis, at dahil sa biglaang paglitaw niya, mas mahirap itong ipagtanggol. Kahit ang isang maagang gininto ang core tulad ni Reggie ay hindi ito lubusang maiiwasan. Gayunpaman, sinamantala ni Tianyong ang sitwasyon at gamulong palayo, iniiwasan ang mabangis na apoy na parang 1,000 binti. Kahit medyo nakakahiya, sapat na rin ito para kay Terence na tingnan siya ng mas malinaw, at maging ang mga tao sa paligid niya ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Sayang at nakaharap niya si Terence. Kahit na naiwasan niya ang maalab na sipa, iyon pa lang ang unang galaw ni Terence. Mas malakas at mas mabilis ang mga sumunod na atake, at bago pa man makatayo si Tianyong, nasa mukha na niya ang maalab na sipa. 5,185. Tigil. Inaamin kong talo ako. Sabi ni Tianyong sa huling sandali. Si Terence lang pala iyon. Kung iba pa iyon, hindi nila mapipigilan ang kanilang sipa sa oras na ito, at tiyak na mapapalo sana si Tianyong. Ngunit walang kahirap-hirap na napigilan ni Terence ang kanyang sipa, at tumingin kay Tianyong ng may malalim na kahulugan. Naisip niya sa sarili na ang batang ito ay talagang hindi dapat paglaruan. Lahat ng henyo ay may kanya-kanyang kaiabangan, at para sa isang super henyo tulad ni Tianyong, kahit na magmukha siyang maamo at mahinahon sa panlabas na anyo, isa siyang tunay na dalubhasa sa kaiabangan na pumailan lang sa langit. Ang mga taong ito ay karaniwang mayabang, at kahit na mapilitan silang mapunta sa isang sulok, mas mahirap pa itong umakyat sa langit para aminin ang kanilang pagkatalo sa harap ng iba. Walang sino man ang umaasa na pipiliin ni Tianyong na aminin ang pagkatalo ng ganito kadiretso. Bukod pa rito, kalmado siya gaya ng dati mula simula hanggang katapusan, nang walang kahit kaunting kahihiyan o pagkailang sa kanyang mukha. Ang ganitong uri ng personalidad ay talagang kakaiba na. Siya ay lubos na may talento at tuso, maging si Terence ay kinailangang aminin na si Tianyong ay magiging isang kahangahangang tao sa hinaharap kung siya ay talagang lalaki. Sige, ipinapahayag ko na ang panalo ni Terence. Anunsyo agad ni Reggie. Kahit ngayon, tulala pa rin ang mga tao. Nakikinig pa rin sila sa ritmo ng pagkakatabla mula kanina, ngunit sa isang kisap mata, napagdesisyonan na kung sino ang mananalo. Masyadong biglaan ito. Sa kabilang banda, tila walang pakialam si Terence. Lumingon siya at paalis na sana ng entablado nang biglang magsalita si Tianyong mula sa likuran niya, maaari ba akong magtanong? Magsalita ka, sabi niya. Humarap sa kanya si Terence. Paano ka nakatakas mula sa flying needles ko ngayon lang? Tanong ni Tianyong. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay kayang sakupin ng flying needles niya ang lahat ng 360 degrees nang walang anumang blind spot, pero napakadali namang nakatakas ni Terence, at hindi man lang siya nasugatan. Nakakalito talaga. Sa katunayan, hindi lang siya ang may ganitong tanong. Lahat ng naroon ay may parehong tanong. Ang tanging exception ay si Wooking, dahil siya lang ang nakakita kay Terence sa kanyang kalahating primordial na estado ng espiritu. Pag-isipan mo ng dahan-dahan. Bahagya ng umiti si Terence. Hindi siya tanga, at ang kanyang pagiging demigod ang pinakamalaking trahedya niya. Paano niya ito basta-basta ipapakita sa iba, lalo na sa publiko? Sige, hihingi ako ng payo mo sa susunod. Hindi na siya kinulit pa ni Tianyong. May bahid pa rin ng ngiti sa gilid ng kanyang labi, at hindi siya mukhang tauna na umamin lang ng pagkatalo. Kahit natalo nga siya ngayon lang, isa itong maliit na kompetisyon.
Hawak pa rin niya ang kanyang trump card na hindi niya ginamit. Tutal, hindi naman ito kailangan maliban na lang kung talagang kailangan. Kung ikukumpara sa kanyang nagil iligtas buhay na trump card, ano pa nga ba ang saysay ng pag-amin ng pagkatalo at pagsuko? Hindi nakapagsalita si Jianfeng sa eksenang ito. Noong nakikipaglaban si Terence kay Tianyong, ang mainam na sitwasyon para sa kanya ay ang parehong magdusa ng matinding pagkatalo. Ngunit ngayon, pareho silang ligtas. Inamin ni Tianyong ang pagkatalo ng ganoon na lang, at nagkunwari pa siyang, magkaibigan tayo. Nakakainis talaga iyon. Pagkatapos nilang dalawa na bumalik sa kani-kanilang koponan, nagpatuloy si Reggie sa pagtatanong, may iba pa ba na gustong hamanin ang mga nasa mas mataas na antas? Sa pagkakataong ito, walang umimik. Kahit ang isang napakahusay na karakter tulad ni Tianyong ay natalo. Makikita kung gaano kahirap hamanin ang isang taong mas mataas ang antas. Hindi ito naiiba sa isang suntok sa kanilang mga ulo, at agad silang hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Hindi madaling bagay ang hamanin ang isang taong mas mataas ang antas, at hindi lahat ay magiging magaan sa kanila tulad ng ginawa ni Terence. Paano kung pumili sila ng isang matapang na lalaki, at nagpa siya ang lalaki na patayin sila? Walang patakaran sa kompetisyon na nagsasabing hindi nila maaaring patayin ang isang tao. Siyempre, pansamantala lamang ang katahimikan. Maraming tao ang sabik na kumilos. Kakaanunsyo lang ng mga patakaran kamakailan lang, at hindi pa sila nakakahanap ng angkop na target na hamanin. Sa loob ng 2 araw, kapag halos handa na sila, ang mga taong ito na may lakas at kumpiyansa na hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ay talagang lilito. Kung ganoon, simulan na natin ang pagbunot ng loto. Agad na inayos ni Reggie ang pagbunot ng loto ng bawat koponan. Kahit medyo mahirap, wala pang 100 katao ang kabuoang bilang, kaya niya itong hawakan ng mag-isa. Ang unang grupo na nagsimula ay ang pinakamalakas na grupo ng mga tagapagtanim sa foundation stage. Kasama sina Terence at Jianfeng, 8 tao lamang ang kabuuan. Lahat sila ay mga pangunahing disipulo ng kani-kanilang sinaunang sekta, at lahat sila ay mga nakatatandang kapatid ng kani-kanilang sekta. Ang kanilang labanan ay maituturing na isang labanan sa pagitan ng pinakamalakas na disipulo ng kani-kanilang sekta, at natural lamang itong kapansin-pansin. Matapos lumabas ang mga resulta, tiningnan ito ni Reggie at ngumiti. Umiling siya at bumaantong hininga. Sayang at hindi natin napakilos ang buong sinaunang alliance para sa karanasang ito sa secular na mundo. Ang Middle Island Alliance at ang North Island Alliance lang ang tinipon natin. Kung hindi, makakakuha talaga tayo ng ranggo ng pinakamalakas na disipulo ng sinaunang alliance. Ang 8 sa kanila ay nagbunot ng pwesto upang bumuo ng 4 na grupo. Bagamat kakalaban lang ni Terence si Tianyong, wala siyang natanggap na espesyal na pagtrato. Siyempre, maaari siyang sumuko, ngunit nangangahulugan iyon na 4 na pagkakataon na lang ang natitira sa kanya, at kailangan niyang manalo ng 3 sa 4 para maging kwalipikado. Dapat malaman na malas lang ang tawagin para hamanin ang isang taong mas mataas ang antas. Kung matatalo ka, matatanggal ka, at kahit manalo ka, wala ring magiging benepisyo. Hindi lang masasayang ang tunay mong enerhiya, kundi makikisali ka rin sa isang labanan sa pagitan ng mga taong kapantay mo, at sasamantalahin ka ng iba ng walang dahilan. Hindi na mapigilan. Ganoon lang kalupit ang mga patakaran. Hindi na kailangan ng patas na pag-iisip, kundi survival of the fittest. Sa huli, ang kompetisyon sa paglilitis ay isang paghahanda para sa mga paglilitis noong unang panahon, at walang tinatawag na patas na pag-iisip noong unang panahon. Lalo na't may ganitong labanan sa gulong, hindi na magiging kakaiba kung may mangyari. Pinagmasdan ni Jianfeng ang kanyang mga palad. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para turuan si Terence ng leksyon. Bagamat lubos siyang nagtitiwala sa kanyang maagang gininto ang lakas, dahil kakapagod lang ni Terence kay Tianyong, sayang lang kung hindi niya ito samantalahin at makakatipid ng enerhiya. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang bunutan ayon sa gusto niya. Hindi si Terence ang nakilala ni Jianfeng, kundi ang pinuno ng isa pang sinaunang sekta.
Hindi niya maiwasang magmura sa kanyang malas, ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa siyang 4 na pagkakataon. Sa bawat pagkakataon, bubunot sila ng bagong-bagong lote. Sa teorya, napakadaling bumunot ng iisang kalaban. Kung may sapat na pagkakataon, maaaring iisang kalaban lang ito ng 5 beses. Isa rin itong espesyal na tuntunin ng trial competition na ito. Hindi lamang ito isang pagsubok sa lakas ng bawat isa, kundi isang pagsubok din sa kakayahang umangkop at makabawi ng lahat. Anumang kahinaan sa alinman sa mga ito ay maaaring maging isang nakamamatay na depekto. Siyempre, kung malas siya, maaaring hindi niya makasama si Terence sa kompetisyon dahil sa panuntunang ito, at kailangan niyang ipaglaban ang kanyang paghihiganti para sa pagsusulit. Mabilis na nagsimula ang mismong laban. Gumugol si Terence ng maraming pagsisikap noong nakikipaglaban siya kay Tianyong, ngunit iyon ay para lamang subukan ang mga kasanayan ni Tianyong, hindi siya interesado sa pakikipaglaban sa ibang tao. Ginamit niya agad ang 5 elemento na killing intent at hindi siya mapigilan ng mga normal na cultivator ng foundation stage bago pa matapos ni Reggie ang kanyang pangungusap, natapos na ang laban. 5,186. Kasabay nito, ang panig ni Janfeng ay parang hangin ng taglagas na tumatama sa mga nalalaglag na dahon. Kung tutuusin, siya ang nangungunang tagapagtanggol ng pundasyon. Kahit hindi niya maipakita ang kanyang lakas sa unang yugto ng Jiedan, madali pa rin para sa kanya na harapin ang isang ordinaryong tagapagtanggol ng pundasyon. Dahil silang dalawa ang huling bahagi, ang lahat ng 4 na laban ng mga perpektong disipulo sa foundation stage ay natapos ng napakabilis. Ang kabuuang oras na ginugol ay 1 oras lamang, mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Reggie. Pagkatapos ng tugatog ng Foundation Building Realm, oras na para maglaban ang mga disipulo sa tugatog ng huling yugto ng Foundation Building Realm. Ang nakakuha ng pinakamalaking atensyon ay natural na si Tianyong, na kitalo lang sa isang cross-level challenge. Totoo na walang sino man sa parehong antas niya ang makakatalo sa kanya, ngunit naubos niya ang maraming chi kay Terence, at nasira ang kanyang espiritu. Higit sa lahat, nakita ni Terence ang kanyang mga galaw at pattern sapat na ang oras para makabuo siya ng plano. Dahil pinagsama-sama ang lahat ng mga disbentahang ito, hindi siya isang malakas na kaaway na iiwasan ng lahat, kundi isang handa ng malambot na persimmon, na nagiging dahilan upang ang iba pang mga disipulo sa huling bahagi ng foundation stage ay gustong gumawa ng galaw. Kung matatalo nila si Tianyong ngayon, hindi ito magiging kasing simple ng isang tagumpay para sa kanila. Higit sa lahat, makakagawa sila ng pangalan para sa kanilang sarili sa labanang ito, na magkakaroon ng katanyagan at kayamanan. Ang mga benepisyong makukuha nila mula rito ay halata. Gayunpaman, pinatunayan ng katotohanan na si Tianyong ay si Tianyong nga pala. Ang isang taong maaaring maging batang Panginoon ng sekta ng 1000 talem ay hindi isang taong basta na lang kayang pakialaman. Ang kanyang pagkatalo kay Terence ay nagpakita lamang kung gaano kalakas Terence, ngunit hindi ibig sabihin nito ay mahina siya. Kahit papaano, si Tianyong ay isa pa ring di matatalo na nilalang sa harap ng mga ekspertong kapantay niya. Paano kung makita ng iba ang kanyang mga galaw? Kung isasantabi ang katotohanang hindi ganoon kadaling basagin ang kanyang lumilipad na 1000 espada, ang totoo ay hindi niya kailangang gamitin ang lumilipad na 1000 espada laban sa mga ekspertong kapantay niya. Maaari lang niyang basta-basta gamitin ang 100 espada at walang makakapigil dito. Tulad ni Terence at Janfeng, tinapos din ni Tianyong ang labanan sa isang galaw lamang. Sa harap ng kanyang napakalakas na lakas, ang mga huling disipulong ito sa peak foundation stage ay tanging ang pagdurog lamang sa isang panig ang kaya nilang tanggapin. Tungkol naman sa paggawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa isang labanan, masyado silang nag-iisip. Sunod-sunod ang laban mula sa pinakamalakas hanggang sa pinakamahina, na sinusundan ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation, pinakamataas na yugto ng kalagitnaan ng pagtatatag ng foundation, kalagitnaan ng yugto ng pagtatatag ng foundation, at pinakamataas na yugto ng pagtatatag ng foundation. Dahil iisa lamang ang hurado, at limitado ang espasyo, isa lamang ang maaaring maging laban sa bawat pagkakataon, kaya natural na matagal ito.
Mabuti na lang at hindi gaanong marami ang tao, kaya hanggat walang nangyaring hindi inaasahan, naging relax ang pagkakaayos ng isang laban kada 2 araw. Kung wala sina Terence, Janfeng, at Tianyong, ang mga sumunod na labanan ay malinaw na mas nakakabagot. Ang tanging exception ay ang labanan sa huling bahagi ng foundation stage, dahil mayroon ding mainit na paksa si Linlin. Noon, nasa maagang yugto pa lamang siya ng foundation nang una siyang dumating sa Common World. Matapos makilala si Terence, biglang lumakas ang kanyang lakas, at nasa kalagitnaan na siya ng foundation matapos ang maikling paglalakad. Ngayon, pagkatapos ng ilang buwan ng mahirap na pagsasanay sa mga isla, nasa huling yugto na siya ng foundation, isang hakbang na lang ang layo niya sa Rurok. Sa loob lamang ng 10 buwan, siya ay umunlad mula sa unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon patungo sa huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Hindi naman sa walang sino man sa sinaunang mundo ng martial ang makakagawa ng ganitong himala, ngunit tiyak na ito ay hindi pa nagagawa noon. Bukod dito, si Linlin ay hindi lamang isang taong may mga antas ngunit walang lakas. Ang kanyang pangangatawan bilang isang icebreaker ay isa sa 1,000,000. Kapag ang kanyang kalamangan ay ganap na nagamit, hindi ito magiging maliit na bagay. Dahil sa lakas ni Linlin, natural na madali para sa kanya na makitungo sa isang normal na practitioner na kapantay niya. Hindi pa lang niya nahahanap ang paraan para lubusang mailabas ang kapangyarihan ng kanyang nabasag na yelong pangangatawan, kaya hindi naman kasing gulat ng eksena sina Terence at ang iba pa. Ligtas at maayos ang buong proseso, ngunit may maliit na aksidente sa huli si Linlin ang agad na nakalusot. Bagamat bihira ang ganitong bagay, hindi naman imposible. Kapag nakikipaglaban sa iba, ang asensya, chi, at espiritu ng isang tao ay itataas sa kanilang pinakamahusay na estado. Kung ang isang tao ay nasa punto na ng isang tagumpay, hindi nakakaiba para sa isang tao na samantalahin ang sitwasyon upang makalusot. Ito ay para lamang bigyan ng kalaban ng pagkakataong samantalahin ito. Natalo na ni Linlin ang taong iyon hanggang sa puntong hindi na siya nakalaban pa. Kung hindi dahil sa awa ni Linlin, matagal na sana siyang natamba sa lupa. Ngayong nakakita na siya ng pagkakataon para gumanti, wala na siyang pakialam sa kagandahang asal, katwiran, o kahihiyan. Nagmamadali siyang maghintay ng pagkakataon para umatake. Kung ikukumpara sa pagiging mapagalitan dahil sa pagiging walang hiya, mas praktikal na anihin ang tagumpay sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, bago pa man siya makagalaw, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Isang hindi maipaliwanag na tunay na chi ang pumasok sa kanyang ulo. Agad siyang natakot ng husto. Kahit na matagumpay na nakarating si Linlin sa tuktok ng huling bahagi ng foundation stage, hindi siya nang ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Bumulong siya ng may paghihinala, habang nalilito ang kanyang mukha. Akala ng lahat ay natatakot siya sa malamig at nakakabasag na pangangatawan, hindi nila alam na si Terence pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Ganun lang, nanalo si Linlin sa unang round ng walang anumang aberya. Kasabay nito, nalampasan na rin niya ang hangganan ng tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Mula sa susunod na round pataas, kakailanganin niyang makipagkompetensya sa mga disciples sa tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Kung papalarin siya, ang susunod niyang kalaban ay maaaring si Tianyong. Walang ano-ano, nang matapos ang lahat ng mga koponan mula sa unang bahagi ng foundation stage pataas, 1 buong araw na ang lumipas. Maliban sa mga disipulo na malubhang nasugatan at kailangang magpagaling, ang iba ay naghihintay sa gilid sa buong oras. Hindi sila pinagbawalan ni Reggie na gumalaw ng malaya. Hanggat hindi pa nila pagkakataon ang magbunot ng palabunutan, maaari silang bumalik at magpahinga. Gayunpaman, walang sino man ang handang sumuko sa magandang pagkakataong ito upang obserbahan ang ibang mga disipulo. Tutal, maaari silang maging mga kalaban sa hinaharap. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa sarili at sa sarili ng isang tao ay magkakaroon ng kalamangan. Si Amara at ang iba pa ay nagmamasid din, paminsan-minsan ay nagpapalitan ng kanilang mga opinyon. Wala silang intensyong hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ng cultivation, dahil wala sa mga nakaraang laban ang laban sa mga unang disipulo ng foundation stage, at wala sa kanila ang magiging susunod nilang kalaban.
Sa unang tingin, parang sayang lang ang pagsisikap, at mas mabuting magpahinga na lang sila tulad ng iba pang mga unang disipulo ng foundation stage. Gayunpaman, para sa kanila, ang araw na ito ng pagmamasid ay kapaki-pakinabang pa rin. Sa nakalipas na 3 araw, naisolo na nila ang lahat ng itinuro sa kanila ni Terence at mahigit 100 beses na nilang pinag-aralan ang mga galaw na naisip niya, pero puro teorya lang pala iyon, hindi nila alam kung magagamit ang mga ito. Gayunpaman, pagkatapos ng 1 araw ng masusing pagmamasid, sa wakas ay naunawaan na nila ng direkta ang mga estilo ng mga sinaunang sekta, at mas naging kumpiyansa na sila ngayon. Hindi na sila kinakabahan, at mas sabik pa silang subukan ito. Hindi na sila makapaghintay na subukan ang kontra-galaw ni Terence. 5,187. Sa wakas, inanunsyo ni Reggie, susunod, ang mga unang disipulo ng foundation stage ay bubunot ng palabunutan. Ang unang laban, ang Mariano ng Snowsword Sect laban sa Amara ng Secular World. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Jianfeng. Bagamat wala siyang gaanong kaugnayan kay Mariano, isa pa rin siyang disipulo ng sekta ng Snowsword. Isa itong malaking tulong. Junior Brother Luo, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Pinagkibit-balikat ni Jianfeng ang kanyang daliri kay Mariano. Hindi nalumpo si Jianfeng ngayon. Dahil sa kanyang lakas at katayuan, walang sinuman sa sekta ng Snowsword ang susuway sa kanya. Natuwa si Mariano at agad na sumunod sa kanya. May mapangakit na mukha, sinabi niya, ano kaya ang mga tagubilin sa akin ni Senior Brother Zhu? Gaano ka kaitiwala sa sarili mo na makakalaban mo ang Amara Song na ito? Casual na tanong ni Jianfeng. 10 puntos. Tiwala na sabi ni Mariano. Narating na niya ang maagang yugto ng foundation building realm mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Bagamat hindi pa siya nakakagawa ng tagumpay hanggang ngayon, ito ay dahil lamang sa kulang ang kanyang mga tableta. Isa siya sa mga nangungunang disipulo sa maagang yugto ng foundation building realm sa Snowsword Sect. Ngayon, kaharap niya ang isang baguhan na kakagawa lang ng tagumpay at may hindi matatag na pundasyon, lalo na ang isang babae mula sa sekular na mundo. Kung matatalo pa rin siya rito, kakain siya ng tae. Mabuti iyan. Isa itong pagmamalaki para sa ating sekta ng Espada ng Niebe. Hindi tayo maaaring matalo, pero... Tiningnan ni Jianfeng si Amara mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay puno ng intensyong pumatay. Sinundan ni Mariano ang kanyang linya ng paningin, inikot ang kanyang mga mata at sinabing, alam ko. Huwag kang mag-alala, Senior Marshal Brother Zhu. Titigil ako kapag tapos na ako. Hindi kita sasaktan. Tutal, si Amara ay isang pambihirang kagandahan, at inakala niyang interesado si Jianfeng sa kanya. Mali. Ang gusto kong gawin mo ay ang eksaktong kabaligtaran. Malamig na tumawa si Jianfeng. Napansin niya si Amara dati, at hindi lang siya, naiinggit pa nga siya sa magagandang babae tulad ni Aliyah. Kung wala sina Zyrene at Sheena sa mundo ng mga tao, iisipin pa niyang ilabas ang buong harem ni Terence. Pero hindi ngayon ang oras para mahumaling sa kagandahan, kailangan niya maging sapat na malakas para makakuha ng maraming magagandang babae hanggat gusto niya. Ang pinakamahalaga ngayon ay gamitin ang pagkakataong ito para atakihin si Terence. Kabaligtaran. Anong ibig mong sabihin dyan? Natigilan si Mariano. Simple lang, gusto kong patayin mo siya. Sabi ni Jianfeng sa malalim na boses. Patayin. Nagulat si Mariano. Ang pangalan niya ay Shasheng, at marami na siyang napatay na tao noon. Gayunpaman, hindi niya kayang gawin iyon sa isang kagandahang tulad ni Amara. Ito ang kompetisyon, at kahit na hindi pinapayagan ang pagpatay, kung walang anumang matinding puot, hindi niya ito papatayin. Tama iyan. Mula ngayon, hanggat sila ay mga tao ni Terence, makakakuha ka ng malaking gantimpala sa bawat mapapatay mo. Kung hindi, hindi iyon magbibigay sa akin ng mukha. Ikaw na ang bahala dyan. Single ni Jianfeng. Sige, nakatatandang kapatid na Zhu, maghintay ka lang at tingnan mo. Sa puntong ito, wala nang pag-aalinlangan si Mariano. Kung siya, isang disipulo sa pagbuo ng pundasyon noong bata pa, ay masaktan si Jianfeng, hindi siya kailanman makakaligtas sa sekta ng Espada ng Niebe.
Bukod dito, ang mga espada ay walang mga mata. Kahit na aksidente niyang mapatay ang isang tao sa kompetisyon ng paglilitis, hindi niya kailangang managot. Bumubulong si Jianfeng kay Mariano, iniisip na hininaan nito ang kanyang boses, ngunit hindi niya inaasahan na ang pandaman ni Terence ay higit pa sa kakayahan ng isang sinaunang Gold Core practitioner. Narinig niya ang lahat. Pinaalalahanan ni Terence si Amara, mag-ingat ka mamaya. Narinig ng lalaking iyon ang mga sinabi ni Jianfeng at papatayin ka niya. Kung hindi mo kaya, aminin mo na lang ang pagkatalo. Huwag kang sumugal. Kaligtasan muna, naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko, tumango si Amara at naglakad papasok sa arena kasama ang iba pang naghihikayat sa kanya. Mukha siyang general. Tahimik na tumango si Terence. Si Amara ay nagsasanay sa Special Investigation Bureau sa loob ng maraming taon, at kahit na ang kanyang lakas ay hindi gaanong bumuti dahil sa mga limitasyon ng mga kondisyon, ang kanyang aura at espiritu ay lubos na nagmature. Mula sa isang partikular na pananaw, ang pagbabagong ito ay mas mahirap pa kaysa sa pagpapabuti ng kanyang lakas. Sa utos ni Reggie, opisyal na nagsimula ang labanan. Walang plano si Amara na unang umatake. Tutal, sa usapin ng lakas, siya ay lubos na nasa kawalan. Kung siya ang unang umatake, hindi siya makakapag-una. Sa halip, ipapakita niya ang kanyang kahinaan at magkakaroon ng pagkakataon ng kalaban na umatake. Kaya, ang pinakamahusay na estratehiya para sa kanya ay ang depensa at kontra-atake. Nang makita ang inaasal ni Amara, tumawa siya, kung ganoon nga, hindi ako magiging magalang. Ang espada kong ito ay tinatawag na Slaughter Saber, at makikita ang dugo kapag binunot ang espada. Binibini, bahala ka. Hinahamak na niya si Amara, at ngayon ay wala na siyang pakialam dito. Binunot niya ang kanyang mahabang espada at itinutok ito ng diretso sa mukha nito. Sa unang tingin, wala namang kakaiba rito, na para bang isa lamang itong casual na pag-indayog. Hindi mo na kailangang gamitin ang heart technique ng Snow Sword Sect at gusto mo akong patayin ng basta-basta. Kumunat ang noo ni Amara at piniling umatras. Kung hindi dahil sa mga tagubilin ni Terence, baka nakagawa na siya ng paraan. Hindi ba talaga siya nahuli sa pain? Kumunat din ang noo ni Mariano. Ordinaryo lang talaga ang kanyang espada. Sa paningin ng iba, isa lamang itong simpleng puwersa na walang anumang kainahinala, ngunit hindi nila alam na isa lamang itong pagtatakip. Sa unang tingin, mukhang matipunong lalaki si Mariano, ngunit sa totoo lang, isa siyang napakatalinong lalaki. Bagamat 30% ng kanyang pagmamaliit ay totoo, 70% nito ay pawang pagpapakitang gilas lamang. Kung iniisip ni Amara na may pagkakataon siyang umatake, iyon mismo ang gusto niya. Sa unang tingin, mukhang napakabastos ng kanyang espada, ngunit may itinatago pala itong mapanganib na kasunod na pagbabago. Hanggat gugustuhin niya, kaya niya itong gawing isa sa mga pinakamapanganib na galaw ng Snow Sword Sect anumang oras, ang Snow Killing Form. Hindi alam ni Amara na isang ikot lang pala ang nalakad niya sa mga pintuan ng impyerno. Kung mahuhulog siya sa patibong ni Shasheng, hindi niya mabubuhay ang kasalukuyang lakas niya maliban na lang kung mamagitin si Terence, at matatalo siya. Walang kaalam-alam si Amara sa lahat ng ito, sinunod lamang niya ang mga tagubilin ni Terence at tiniis ang 10 sunod-sunod na galaw bago napilitang umatras ni Mariano. Malapit na siyang mamatay, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang pundasyong lakas ay hindi lamang para sa pagpapakitang gilas. Kahit na hindi niya ito kayang labanan ng harapan, makakayanan pa rin niya ito ng ilang sandali kung magtutuon siya sa pag-iwas. Hehe, hindi ko alam kung anong klaseng katangahang galaw ang ibinigay sa kanya ni Terence, pero hinayaan niya si Mariano na gumamit ng 10 sunod-sunod na galaw, kaya madali itong nakabuo ng Snow Force. Kailangan pa ba niyang lumaban? Nakangising sabi ni Jianfeng. Ang pinakakilalang punto ng teknik sa puso ng Snow Sword Sect ay ang puwersa ng nyebe. Mula sa simula, bawat galaw ay bubuo ng puwersa ng nyebe. Kung mas malakas ang puwersa ng nyebe, mas malakas ang kapangyarihan. Ang parehong galaw ay karaniwang may 50% na kapangyarihan lamang, ngunit sa pagdaragdag ng puwersa ng nyebe, ang kapangyarihan ay hindi bababa sa doble at magkakaroon ng 10% na kapangyarihan.
5,188. Sa pagkakataong ito, kahit si Reggie ay nakasimangot na lamang. Matalas ang kanyang paningin at alam niya na ang pinakamalaking kinatatakutan kapag nakikipaglaban sa mga disipulo ng sekta ng Espada ng Nyebe ay ang mabuo sa isang pormasayo ng Nyebe. Kaya naman, paulit-ulit niyang binalaan ang mga disipulo ng paaralan ng Qingyan sa North Island na huwag basta-basta umiwas sa labanan. Kahit na medyo mapanganib ito, kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya para unang kumilos. Hanggat mapipilit nilang magpanik ang kabilang panig, ang pormasayo ng Nyebe ay kusang babagsak, at ang kanilang pagkakataong manalo ay natural na tataas ng malaki. Sa kasamaang palad, sinabi lamang niya ang mga salitang ito sa mga disipulo ng paaralang Qingyan ng North Island, at hindi nang ahas na lumampas sa kanyang mga hangganan at magbigay ng mga payo sa mga taong tulad ni Amara. Una sa lahat, ang mga taong ito ay hindi tunay na mga disipulo ng paaralang Qingyan ng North Island, at pangalawa, kailangan pa rin niyang harapin si Terence, ang kanyang tiyuhin guro. Kung may sasabihin man siya, hindi lamang nila ito pahahalagahan, kundi maaari pa nga nila siyang hindi magustuhan ng walang dahilan. Pero isa pa, si Reggie ay isang bihasang Golden Core cultivator ng sinaunang alliance. Hindi nakakaiba para sa kanya na malaman kung paano haharapin ang Nyebe, ngunit ang iba ay walang gaanong alam, lalo na ang mga taong tulad ni Amara, na walang alam. Malakas ang kalaban habang sila ay mahina. Uurong muna sila at hihintayin ang momentum ng kalaban na lumipas bago gumanti ng pag-atake. Mula sa pananaw ni Amara, isa itong napakatalinong estratehiya. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Mariano mula sa sekta ng Espada ng Nyebe. Mayroon ng pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa, at ngayong lumipas na ang 10 galaw at nabuo na ang momentum ng Nyebe, mas lumawak pa ang agwat sa pagitan ng dalawa. Wala nang pagkakataon si Amara na gumanti. Kung mayroon siyang 10% pagkakataong manalo sa simula, nawala na sa kanya ang 10% pagkakataong manalo ngayon. Bakit hindi mo na lang siya hayaang aminin ang pagkatalo, lolo sa labanan? Kung saan may buhay, may pag-asa. Lumapit si Reggie kay Terence at bumulong. Kahit aminin nila ang pagkatalo, isang round lang ang matatalo nila. 4 pa ang natitira nilang pagkakataon, at hanggat nagsusumikap sila, hindi mawawala ang pagkakataong maging kwalipikado. Kung magtatagal sila, hindi lang isang round ang matatalo, maaari pa silang mawala ng buhay. Ngumiti si Terence at umiling, mukhang mahina si Amara, pero matigas ang ulo niya. Kahit sabihin ko pa sa kanya, hindi iyon gagana kung hindi niya papayag. Aba! Napabulong hininga na lang si Reggie at wala nang ibang nasabi. Tutal, napakaraming mata ang nakatingin sa kanya. Hindi siya maaaring magsalita ng marami sa harap ng maraming tao. Kung hindi, sasabihin ng mga tao na paborito niya ang lahat. Tumingin si Janfeng kay Terence nang may malamig na ngiti. Pagdating sa isang laban sa pagitan ng mga masters na kapantay nila, hindi na mapigilan ang pag-ulan ng Nyebe ng mabuo ito. Isang galaw lang ay sapat na para makapatay ng tao nang walang iniiwang kahit isang salita. Hintayin na lang ang bangkay ng babaeng ito. Habang nag-uusap sila, nagbago na ang sitwasyon. Nagawa pa ring umiwas ni Amara sa mga atake noon, ngunit ngayon, ang anyong Nyebe ni Mariano ay hindi na mapigilan. Hindi na niya kayang umiwas pa, at ang pag-iwas ay hindi pang matagalang plano. Mahirap na para sa kanya na magtagal ng ganito katagal gamit ang kanyang lakas. Haha, gusto mo pa ring magtago sa oras na ito. Sa tingin mo ba ay kaya mong magtago? Tumawa ng malakas si Mariano. Sinamantala niya ang Nyebe para pilitin si Amara na gumawa ng 3 sunod-sunod na galaw, na napipilitin itong walang paraan para umiwas. Hindi na siya makapaghintay na gamitin ang kanyang trump card, ang estilo ng Snowkill. Natatakot siya na kung gagamitin niya ito ng huli, makikita ng kalaban na hindi maganda ang sitwasyon at pipigilan siya. Kung mangyari iyon, hindi niya ito mapapatay. Nang gamitin niya ang anyong pangpatay ng Nyebe, ang talim ay natabunan ng makapal na patong ng di nakikitang Nyebe. Nagkalat ang Nyebe at tinakpan si Amara. Bumagal ng 60% ang mga galaw ni Amara ng sandaling iyon. Mabilis siyang gumalaw noong una, pero ngayon ay parang nasa slow motion siya. Kakaiba ang eksena.
Tunay ngang makapangyarihan ang nyebe ng sekta ng Espada ng Nyebe. Gulat na bulalas ng mga disipulo ng sinaunang alyansa. Bagamat ang puwersa ng nyebe ang simbolo ng sekta ng Espada ng Nyebe, hindi madaling bumuo ng puwersa ng nyebe sa aktwal na labanan, lalo na sa medyo mababang antas ng maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Mahirap para sa mga ordinaryong disipulo na makabisado ang ganitong kahangahangang pamamaraan. Maliban na lang kung mayroon silang kalamangan na durugin ang iba, talagang mahirap para sa kanila na masaksihan ang kapangyarihan ng puwersa ng nyebe sa ordinaryong panahon. Oo, sinasabing ang pag-iipon ng mga patong ng nyebe ay hindi isang maliit na bagay. Hindi ko inaasahan na bukod sa mas malakas ito, maaari pa rin itong magkaroon ng ganito kalakas na epekto ng pagpigil. Hindi nakakapagtaka na sinasabi ng mga tao na imposibleng mabuo ang nyebe, at walang makakapantay dito. Bulalas ng lahat sa paghanga. Hindi gaanong marami ang mga martial skill na may restraining effect. Sa pangkalahatan, 10% o 20% lang ang kaya nilang pabagalin sa bilis ng isang tao. Bihira na ring makahanap ng martial skill na kayang pabagalin ang bilis ng isang tao ng higit sa 30%. Dapat malaman na halata na ang epekto ng 30%, pero ngayon ay 60% na. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang isang Sky Class Full Master ay madaling matatalo si Amara, lalo na ang isang maagang Foundation Stage Practitioner, hindi pa kasama si Mariano na may kalamangan. Sa sandaling gamitin niya ang kanyang estilo ng pagpatay sa nyebe, ang kanyang espada ng pagpatay ay halos nasa leeg na ni Amara para na siyang patay na babae sa kanyang paningin. Hehe, sayang naman ang isang napakagandang babae. Ayokong gumawa ng ganito kalupit na bagay, pero ngayong gusto ka ng patayin ni Jianfeng, kailangan mo ng mamatay. Bulalas ni Mariano sa kanyang puso. Wala siyang balak magpigil habang tinutukan niya ang leeg ni Amara. Biglang nagulat ang mga nakapalibot na tao. Tiyak na puputulan ng kutsilyong ito ang ulo. Napakawalang awa talaga ng lalaking Mariano na ito. Lolo ni Marshall, wala ka talagang pakialam. Kumaibot-kibot ang mga mata ni Reggie habang pinapanood siya. Kung hindi lang dahil sa katotohanang kailangan niyang manatiling neutral bilang hukom, sana'y nakialam na siya para pigilan sila. Hindi na kailangan, bahagyang ngumiti lang si Terence. Hindi kalayuan, kumunot ang noo ni Jianfeng, ang kanyang mga mata ay lumingalinga kina Terence at Amara. Hindi niya maiwasang kurutin ang kanyang baba, iniisip kung wala ba talagang pakialam ang lalaking ito sa buhay ni Amara, o kung nagpapanggap lang ba siya. Habang naguguluhan si Jianfeng, biglang nagbago ang sitwasyon. Si Amara, na inaakalang patay na, ay biglang bumilis sa huling sandali at naiwasan ang nakamamatay na suntok ng kanyang kalaban. Napakabilis. Napatalon si Mariano sa gulat, at ang iba naman ay nagulat sa biglaang pagbilis ni Amara. Hindi maganda. Nahulog sa bitag si Mariano. Tutal, si Jianfeng ay isang eksperto sa maagang yugto ng Jedan, at siya rin ang kuya ng sekta ng Espada ng Nyebe, kaya agad na nag-react ang mga nakasaksi. Sa katunayan, hindi naman talaga mabilis ang bilis ni Amara. Sa katunayan, mas mabagal ito kaysa dati. Nabawasan lang ng 60% ang bilis niya nang ilabas ni Mariano ang lakas ng nyebe. Ngayon, halos double na ang bilis niya, umabot na sa 70% ng normal niyang bilis. Nagbigay ito sa lahat ng ilusyon na napakabilis niya. 5,189. Napaawang ang mga labi ni Terence, magaling naman talaga ang pag-arte ni Amara. Kahit si Jianfeng, na nakikinig lang, ay halos hindi nakareact sa sitwasyon, lalo na si Mariano, na tulala pa rin. Mula simula hanggang katapusan, ang tunggalian na ito ay isang patibong na idinirect ni Terence at tinugtog ni Amara. Ang pinaka nakakatakot na aspeto ng sekta ng Espada ng Nyebe ay ang puwersa ng nyebe. Mahirap itong harangan kapag nabuo na ito, at kahit si Reggie ay nakikita iyon, lalo na si Terence, na nag-aral na ng sining ng sekta ng Espada ng Nyebe noon. Isa pa, nasa tabi niya si Linlin, babalaan siya nito kahit hindi niya gawin iyon. Matapos malaman ito, ang pinakakaraniwang estratehiya ay natural na basagin ang momentum gaya ng naisip ni Reggie, ginagawa ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pagkakaugnay sa momentum ng nyebe.
Ngunit mula sa pananaw ni Terence, ito ay isang normal na estratehiya lamang, wala itong kinalaman sa salitang, makinang. Sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan ni Amara at Mariano, paano sila mananalo kung ito ay isang normal na estratehiya lamang? Kung talagang gagawin ni Amara ang lahat, maaaring guluhin niya ang pormasayon ni Mariano at mahirapan siyang bumuo ng kanyang snow stance. Gayunpaman, tiyak na magbubunyag ito ng isang malaking kapintasan. Nasa kawalan na siya ng lakas, at kung patuloy niyang ipapakita ang kanyang mga kapintasan, wala nang paraan para lumaban siya. Kaya ang estratehiyang itinuro sa kanya ni Terence sa pagkakataong ito ay magmukhang mahina at hayaan ang kanyang kalaban na bumuo ng puwersa ng nyebe. Sa ganitong paraan, ang nakatagong pagmamaliit sa kanyang kalaban ay lalakas ng walang hanggan. Kapag ang kanyang kalaban ay sabik ng maglabas ng puwersa ng nyebe, nangangahulugan ito na ang kanyang pagmamaliit sa kanyang kalaban ay umabot na sa limitasyon nito, at iyon ang magiging pinakamahusay na pagkakataon upang patayin siya sa isang suntok lamang. Siyempre, hindi sapat para manhid lang ang isip ng kalaban. Kinailangan ni Amara na bumagal ng kaunti habang ginagawa ang proseso, na lalong nagpahirap sa kanya na maiwasan ang atake. Isa lamang itong pag-arte. Dahil doon, nabawasan ang bilis ni Amara ng 30%, at karagdagang 30% ng ilabas ni Mariano ang kanyang puwersa ng nyebe. Kaya naman parang nasa slow motion siya. Minaliit ni Mariano ang kanyang kalaban, at hindi niya namalaya na umaarte pala ang kanyang kalaban. Akala niya mahina ang Amara at hindi niya kayang tiisin ang kahit isang suntok mula sa kanyang kapangyarihang mag-snow. Kaya naman ginamit niya ang kanyang estilo ng pagpatay sa snow para lang makuha ang buhay nito. Ang estilo ng pagpatay sa nyebe ay isang lubhang mapanganib na galaw. Bagamat ito ay napakalakas, magdudulot din ito ng pagbubunyag ng maraming kapintasan. Sa makatuwid, walang disipulo ng sekta ng espada ng nyebe ang padalos-dalos na gagamit ng galaw na ito maliban kung ito ay isang siguradong pagkakataon. Kahit na sumugal sila, magiging maingat sila at handang umatras anumang oras. Sa kasamaang palad, inakala ni Mariano na ito ay isang walang maliw na galaw, kaya tuluyan na niya itong nakalimutan. Matagal nang hinihintay ni Amara ang sandaling ito mula simula hanggang katapusan, at narito na nga. Isang hakbang paatras at isang hakbang pasulong, ginamit ni Amara ang biglaang pagsiklab ng bilis na itinago niya hindi lamang upang matagumpay na maiwasan ang nakakatakot na kutsilyo ng kamatayan, kundi sinamantala rin ang pagkakataon upang makahakbang pa. Wala pang 20 sentimetro ang layo niya sa kalaban, at pagkatapos ay hindi niya binigyan ng pagkakataon ang kalaban na gumanti, at direktang siniko ang lalamunan ng kalaban. Hindi na nakapagsigaw pa sa sakit si Mariano nang sumugod siya agad. Habang nakatingin sa hindi gumagalaw na si Mariano sa lupa, ang buong lugar ay nabalot ng matinding katahimikan. Ang biglaang pag-ikot ng mga pangyayari ay masyadong mabilis at biglaan, hindi sila makapag-react. Nagtinginan ng mga tao nang hindi makapaniwala nang ayanunsyo ni Reggie ang tagumpay ni Amara. Ang kakayahang baligtarin ang momentum ng kanyang kalaban sa isang galaw lamang. Hindi simple ang babaeng ito. Kumusta? Maayos ba ang ginawa ko? Tanong ni Amara habang tumatakbo palapit kay Terence. Medyo lang. Nakangiting sabi ni Terence. Napakalakas ng hipag na si Amara, tapos nagpapakagwapo ka pa rin. Boss, sobra na ang hinihingi mo. Hindi napigilan ni Chester at ng iba pa ang mag-usap. Totoo ngang hindi ganoon kalakas si Amara, pero ang paraan ng pagkontrol niya sa ritmo ng labanan ay higit pa sa kakayahan ng mga normal na tao. Isa itong klasikong halimbawa ng pagkapanalo ng mahihina laban sa malalakas. Mataas. Sa tingin ko hindi naman mataas, hindi naman sa hinahamon natin ang isang taong mas mataas ang antas, kundi nakikipaglaban lang sa isang kalaban na kapantay natin. Dapat ay lohikal ito, kung hindi ba't nasayang lang ang lahat ng ating paghahanda. Natatawang sabi ni Terence. Malakas ang ipinakitang kakayahan ni Amara, pero sa nakikita niya, hindi perpekto ang laban sa maraming paraan. Masyado pa siyang bata. Wow, Terence, pare, hindi mo naman kami pwedeng husgahan palagi gamit ang sarili mong pamantayan.
Tingnan mo nga naman ang mga taong yan, kasya na sa itlog ng pato ang bibig nila, kita mo kung gaano kagaling si Ate Amara ngayon lang. Nakasimangot na sabi ni Aliyah. Kahit papaano sa paningin ng iba, ang pagganap ni Amara ngayon ay talagang kahanga-hanga. Maging si Reggie ay nagliwanag ang mga mata. Dahil lamang sa kakalusot lang ni Amara kaya wala siyang sapat na pundasyon. Kung hindi, sa lakas na ipinakita niya, maaaring kaya niyang hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ng cultivation. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng may ngiti bago humarap kay Amara ng seryoso ang mukha. Ang labanan ngayon ay isang napakahalagang karanasan para sa iyo. Huwag ka munang masyadong matuwa. Umupo ka agad at maingat na alalahanin kung ano ang iyong ginawang tama at mali. Dapat mong pag-isipan ito at pag-aralan ang iyong sarili. Sa ganitong paraan lamang ka tunay na uunlad at lalakas habang ikaw ay lumalaban. Oo, huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Amara at pumunta sa gilid para magnilay-nilay. Habang masaya ang lahat para kay Amara, si Jianfeng ay labis na nagalit na halos magngalit ang kanyang mga ngipin. Naisip niya na dapat sana'y naging matagumpay ang plano ni Xiaosheng na harapin si Amara, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong hindi inaasahang resulta. Hindi siya makapagsalita. Basura. Dinuraan ni Jianfeng si Mariano, na kinakaladkad palabas ng arena. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa ikalawang round ng draw. Bagamat sayang at hindi niya napatay si Amara, hindi siya pinanghinaan ng loob. Marami pa ring pagkakataon para gawin ito. Gaya ng inaasahan, ang panig ni Terence ay nabunot para sa ikalawang round, at si Aliyah naman sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa si Jianfeng, mukhang mas mahina ang babaeng ito kaysa kay Amara, at kahit ang pinakamahinang disipulo sa unang bahagi ng foundation stage sa Alliance ay madaling kalabanan. Dahil sa kanyang mga koneksyon at reputasyon sa Alliance, kaunting benepisyo lang ang kailangan niya para sa kanila, at walang disipulo sa unang bahagi ng foundation stage ang tatanggi sa kanya. Pero nang ayanunsyo ni Reggie ang kalaban ni Aliyah, lubos na natigilan si Jianfeng. Ang kalaban ni Aliyah ay si Brian, isa sa mga kalaban ni Terence. 5,170. Medyo kinabahan si Aliyah noong una, pero labis siyang natuwa nang mapagtanto niyang si Brian pala iyon, isa na itong panloob na away ngayon, at hindi mahalaga kung sino ang manalo o matalo. Sa katunayan, inutusan na sila ni Terence na gawin ito. Tutal, wala naman silang masyadong kasama sa grupo, at madaling magkaroon ng mga panloob na away kapag nagbunot sila ng palabunutan. Sa kasong ito, natural lang na maglakad papunta sa tawiran at makatwirang ipamahagi ang tagumpay sa taong higit na nangangailangan nito. Tulad ngayon, kinailangan ni Brian na aminin ang pagkatalo pagkatapos niyang mag-arte. Pareho silang nasa foundation stage hindi pa katagalan, pero kung pag-uusapan ang lakas, walang doubt ang mas malakas si Brian kaysa kay Aliyah. Dahil sa espesyal na pagtuturo at taktika ni Terence, tiwala si Brian na makakakuha siya ng sapat na tagumpay mula sa mga disipulo ng sinaunang alyansa. Hanggat hindi masyadong masama ang kanyang swerte, hindi magiging mahirap para sa kanya na manalo sa 3 sa susunod na 4 na laban. Sa kabilang banda, si Aliyah ay naiiba, hindi madali para sa kanya ang manalo laban sa iba, lalo na't ang masamang si Jianfeng ay nakabantay sa kanya mula sa gilid. Mas mahirap pa para sa kanya ang makapasok sa pagsusulit, at iyon ang dahilan kung bakit handa si Brian na isuko ang pagkakataon. Salamat, Brian bro. Nakangiti si Aliyah habang pababa ng entablado. Gusto niyang makuha ang isa sa kanyang mga kasama sa bawat pagkakataon, hindi na niya kailangan ng dagdag, 2 round na lang. Sa ganoong paraan, siguradong makakasali siya sa mga sinaunang pagsubok. Nagngitian sina Terence at ang iba pa. Sa totoo lang, pareho sila ng iniisip. Ang dami na nilang inihanda, pero ayaw pa rin nilang isugal ng mga babae ang kanilang buhay. Nakakalungkot na ang mga bagay tulad ng pagbunot ay nakatadhana na hindi nila maipapaliwanag ito kay Reggie kung may mangyaring mali, lalo na't maraming taong nanunood sa kanila. Tumututol ako. Biglang sigaw ni Jianfeng. Natahimik ang lahat ng tao sa bulwagan habang nagtatakang nakatingin sa kanya. Ano ba ang pinoprotesta mo? Nakasimangot na tanong ni Reggie. Tutol ako sa paglalaro nila ng mga peking laban.
Malinaw na minamaliit lang ni Brian si Aliyah sa laban na iyon, at ginawa niya lang iyon ng casual. Kahit ang isang hanggal ay nakikita iyon. Martian Uncle Zin, sinusubukan mo bang sabihin na hindi mo nakikita iyon? Single ni Jan Feng. Lumingon ang lahat kay Reggie, na tumango at umamin, tama, naunawaan na ito ng matandang Panginoon. Dahil nakita mo na ang kanilang panloloko, ikaw, ang nangunguna sa pangkat na tiyuhin at hukom sa martial arts, ay hindi mo talaga ito pinansin at hinayaan mo pa. Tiyuhin Zin ng martial arts, hindi ka ba nagpapabor sa ginagawa mo nito? Hindi mo ba masyadong binabaliwala ang mga patakaran ng sinaunang alyansa? Sinamantala ni Jan Feng ang pagkakataon at sinabi sa agresibong tono. Gayunpaman, tila hindi man lang natatarante si Reggie. Sa halip tumingin siya rito ng may bahagyang ngiti at sinabing, patawarin mo sana ang kamangmangan ng matandang ito. Bakit hindi mo sabihin sa matandang ito, Jan Feng, kung aling pamumuno ng sinaunang alyansa ang nagsasaad na hindi tayo maaaring magpakitang awa sa panahon ng kompetisyon? Ito. Akala ni Jan Feng ay may kahinaan siya sa kamay ng kanyang kalaban, ngunit nabulunan siya sa sandaling ito. Kung makakasalubong niya ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa kompetisyon, natural lamang na magpakita ng awa. Hindi kailanman nagpataw ng ganitong patakaran ang sinaunang alyansa. Ang matandang ito ay palaging pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat. Kung magpapakita ka ng awa sa iba, o kung gusto mong magpakita rin ng awa sa iyo ang iba, hindi ka rin mapipigilan ng matandang ito. May mga tanong ka ba? Walang pakialam na tanong ni Reggie. Malamig na sumengot si Jan Feng, hindi alam ang sasabihin. Tiningnan niya ang grupo ni Terence ng may puot, hinihintay ang susunod na bunutan. Hindi sumipot ang grupo ni Terence sa sumunod na dalawang laban, ngunit sa wakas ay si Chester na ang sumulpot sa ikalimang laban, at ang kanyang kalaban ay si Feng Pingxiu ng matuwid na sekta. Hindi pamilyar si Jan Feng kay Feng Pingxiu, ngunit ang matuwid na sekta ay isa ring maliit na sekta sa gitnang Island Alliance, at palagi silang may magandang relasyon sa sekta ng Snow Sword. Mabisa pa rin ang mga salita ni Jan Feng, at agad na sumang-ayon si Feng Pingxiu sa kanyang kahilingan na samantalahin ang sitwasyon upang umatake. Ngunit laking gulat ng lahat, si Feng Pingxiu sana ang may kalamangan pagdating sa lakas, ngunit ang mabilis na pag-atake ni Chester ay tuluyan siyang nawala ng malay, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Napakalakas ng taong ito. Natigilan ng lahat, akala nila ay mas malakas si Chester kaysa kay Feng Pingxiu, ngunit hindi nila alam na lahat ng iyon ay dahil sa gabay ni Terence. Ang sining at pamamaraan ng mga practitioner ng sektang Qi ay tungkol sa pagsulong ng paunti-unti. Ang estilo na ito ay napakatatag, at hanggat mayroon silang kalamangan sa lakas, hindi sila matatalo sa isang taong mas malakas kaysa sa kanila sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ngunit para kay Terence, mayroong isang malaking disbentaha, ito ay masyadong mabagal. Dahil sa mabagal na pag-init, nahirapan ang mga matuwid na disipulo ng sekta na ipakita ang kanilang buong lakas sa simula, lalo na sa unang tatlong galaw. 70% lamang ng kanilang buong lakas ang kanilang maipapakita. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring hindi gaanong makakuha ng kalamangan ang mga ordinaryong kalaban na nasa parehong antas. Tutal, kung matatalo nila ang kanilang mga kalaban sa tatlong galaw, hindi na ito magiging isang labanan sa pagitan ng parehong antas. Pero si Chester ay hindi basta-basta kalaban, taglay niya ang counter style na itinuro sa kanya ni Terence, at perpekto ito para kay Feng Pingxiu. Para siyang isang amang nakikipaglaban sa kanyang anak, at si Feng Pingxiu ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagkatalo pagkatapos ng unang tatlong galaw. Nagpanik siya, at hindi nakakagulat na natalo siya ng combo ni Chester. Basura! Basura! Napaigik si Jan Feng sa galit. Bagamat natalo si Mariano kay Amara sa huling sandali, kahit papaano ay nakakita pa rin siya ng pag-asa. Sa kabilang banda, ang Feng Pingxiu na ito ay isa lamang walang kwentang basura. Mabuti na lang at may pagkakataon pa. Iyon lang ang paraan para mapanatag ni Jan Feng ang sarili, ngunit ang nagpasakit sa kanyang dibdib ay ang mga sumunod na nangyari ay alinman sa mga tauhan ni Terence na kalabanin ang sarili niyang mga tauhan, o tulad nina Amara at Chester, na siyang may huling tawanan.
Isa-isang natatalo sa kanila ang mga disipulo ng mga sinaunang sekta, at ang ilan sa kanila ay napalitan pa ng tagumpay ng ibang tao na parang tinulungan sila ng Diyos. Parang nakakita ng multo. Siyempre, hindi lahat ng laban nila ay nanalo. Ang grupo ni Terence, sina Fatty Boy at Jacob ang natalo, pero pareho silang tuso. Hindi na sila nag-abalang lumaban nang makita nilang hindi gumana ang mga kontragalaw ni Terence sa kanilang mga kalaban. Sumigaw na lang sila ng sumuko para walang magkaroon ng pagkakataong umatake sa kanila. Nang matapos ang lahat ng mga taong ito, labis na nalungkot si John Feng na gusto niyang samuka ng dugo. Gusto niyang labanan ang sarili niya, ngunit sa kasamaang palad, nasa tuktok pa lamang siya ng pundasyon ng mundo ng pagtatayo. Maliban na lang kung ang iba ay sapat na pabaya na hamanin siya, paano sila magkakaroon ng pagkakataon? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.